eto naman, Kim Pao bet ng lusawin ng love team. Masyado na raw kasing ini-stretch ang tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Tuloy, bet na ng bashers na lusawin ha, parang ano lang ha, ang kanilang love team. Parang kabuti na namang sumulpot ang mga bashers ng dalawa na nagsasabing kung ayaw raw ni Paolo na maghiwalay sila ay hindi raw dapat nito tinanggap ang nakatendang proyektong kasama si Nadine Lustre. Ay, ganon. May mga ganon na, may mga nag-chat sa atin na no-hurt daw sila dun sa mga ibang bash nga na kesyo sinasabing dapat lang maghiwalay na ang love team kasi si Paolo parang yung growth niya as an actor parang ano mo tawag doon na naaapektuhan. Siyempre, eto naman vindicated katulad nga ng sinabi natin kahapon, vindicated dahil malakas pa rin talaga ang love team nilang dalawa na akalain mo tinalo, 'di ba? Malakas pa rin talaga. Malakas pa rin talaga na ang daming nanood nung kanilang first night. Pero or alam first mo, day. in fairness kay Paolo, natural na naman na kahit may love team ka, pwede ka rin naman tumanggap ng ibang proyekto na hindi kasama si Kim Chiu. Correct. Alam mo yung mga bashers Nangyayari lang yan. naman ang apektado, pero yung mga fanay ng love team nila, naiintindihan Pero sila. na-hurt din sila. Siyempre. Kaya nga, Na-hurt, pero hindi sila dapat ma-hurt. Oo. Kasi po, lahat po ng love teams pinapartner din sa iba, di ba? Na-hurt, pero ma-hurt sila kung hindi na sila bibigyan ng project together. Kasi po ibang mga love teams kagaya ng kabataan namin, Maricel, pinartner kay Gabby Concepcion, si Sharon pinartner kay William, di ba? Yung iba maintindihan naman nila, ma-hurt sila kung hindi na magpa-partner pa yung idol nila, ang Kim Pao. At saka kung- Tsaka luma na naman yung movie nila ni Nadine, di Oo, ba? at saka kung ano man, kung magka-proyekto man sa iba, Oo. hindi naman ibig sabihin na love team yun. Oo, partner Well, lang. Isang project lang, mga Correct. ganun lang. At maintindihan yung mga Kim Pao, matatalino naman yung mga yan. Tama. Hindi, naintindihan naman daw nila. Ang sinasabi lang nila, Kuya Nainis sila Romel. sa mga bashers. Oo, ang sinasabi Oo nga, lang, naiintindihan naman nila ang paghihiwalay ng for the meantime ng Kim Pao. Ang hindi lang nila maintindihan, yung sinasabi nila na kung hindi sila maghihiwalay, hindi sila mag-grow as an actor. Kailangan itambal sila sa iba, parang ganon. Sino nagsasabi niyan? Doon ang na-hurt. Di ba yung kinikwento ko sa'yo? Oh, di ba yung kinikwento ko sa may correct. kinikwento ako sa inyo, Oo, di nalaman ba? ko yan. Oo. Oo naman, bakit? Ewan ko bakit. May kinikwento ako sa inyo yung eh. bashers, mga Oo. bashers na yun, sobrang silang galit Oo. sa Kim Pao. Ano pag ginagawa masama sa kanila ng Hindi. Kim Pao? Kasi let's face it na, sino nga ba mag-aakala, di ba sabi nga ng Kim Pao, hindi nila akalain na tatanggapin pa rin love team nila kahit may edad-edaran na sila, Tsaka di pag ba? nag-full Kaya force talaga yung mga sila. bashers nandyan. Oo. Parang curl ng mga Kim Pao sa mga bashers, ganun Tama lang. ka, Mildred. Oo. Yung mga ibang yung ibang Kim Pao, o marami sa Kim Pao na wag nang ano pa yan, wag nang intindihin pa yung Pansinin. mga Oo. bashers na yan. Dead man lang. Basta as long as happy. ang medyo naaano sila, ang medyo na-hurt sila, si Kim ang medyo binabash ng todo na ganon. Parang, kumbaga, kino-compare si Kim at saka si Paolo, pero kung sa tutuusin po talaga, si Kim, hindi mo naman pwedeng sabihin na dehado dito dahil everyday ang kanyang show. Hanggang linggo, di ba? O yun na nga, Oo. di ba? Everyday ang show niya, Oo. kasama ba si Paolo doon? Hindi. Oo, si Paolo nga pagka meron lang serye, saka lang siya nagkakaroon ng project, Correct. di ba? Kumbaga, nagkakatulungan silang dalawa. Wala Kaya, namang problema. huwag naman sabihin na parang lugi si Paolo. Wala parang namang problema ganon. siguro kung gumawa ng project si Oo. Paolo kay Nadine. Oo. Para magkaroon din naman siya ng continuous na project, Truly, di ba? Lynn. Hindi naman habang buhay, di ba? Naintindihan naman ng mga Kim Pao yun na hindi naman habang buhay silang dalawa Silang ang magkasama, partner. di Yan ba? nga, gaya nag-sample Oo, naman tayo naintindihan ng nila iba, di yan. ba? Oo. Correct. Dati ang Katyen, gumawa din ng movie. Ay, hindi, kaya nung gumawa ng movie si Katyen, walang kapartner, kanila ni Sharon tsaka ni Robin Padilla, di ba? Pero si Kim Chiu, sabay wala pang love team dati. Si Kim Chiu po, hindi, may ka-love team na dati si Kim Chiu. Pinartner din siya kay Dennis Trillo. Yung ang galing-galing doon ni Kim. Kala ka siya magiging best actress, di ba? Oo. So, yun po. Yung mga bashers, just content mo lang kayo sa mga bashers for as long as happy naman together. Alam naman natin na magjowa na yung dalawa. Hindi lang taas ng umaamin, ating, di ba? taas ng ating views. viewers. Yan, thank you very much po, Mami Amores, Ate sabi Tess ni Insyong. Marcelita, bashers will always Yes. bash, pero Kim Pao is always blessed kasi real naman ang relationship nila. Hindi man sila Marcelita? magkasama sa projects ngayon, for sure. They share Josawa love na, sabing ganon. Super inggit ang mga bashers sa kabila yan dahil Correct. yung
idol nila ay wag na natin Ay, sabihin. talbog! Sabi ni Revelyn Starkey. O, diba? Revelyn, hello! Oo. Kaya yun, talagang hindi talaga mawawala ang bashers. Di ba, meron nga tayong isang kasamahan sa industriya na tinitira si Kim Chiu tsaka si Paolo. Pero tayo, ito, hindi kami naniniwala siya. Basta alam namin na talagang ang karoon ng dalay, pabum ng pabum, talbog. Oo. Sabi na, ano nga, ang patunay nga nito na hindi nila binigo yung iniwanang time slot ni Coco. Yes. Dahil nga, sabi nga natin kahapon na yung concurrent viewers ng first day ay nataob pa, nalagpasan pa dun sa first day din ng serye ni Coco noong 2023, yung first day. Ibig sabihin, ganun pa rin kalakas ang Kim Pao. Tama. Yeah. Oo. Kung may mga bashers na gustong buwagin o sirain ang tandem nila, karaniwan galing lang yan sa fan wars, iba-ibang love teams na nagkakaompetensya, chismis o speculation online, personal na opinyon ng netizens. Sa totoo lang, hindi naman kontrolado ng bashers ang real-life decisions ng mga artista. Kung anuman ang status ni Kim at Paolo, whether work partnership lang o may something more, sila pa rin ang magde-decide nun, hindi ang mga bashers. Kung fan ka, mas healthy na suportahan sila sa projects nila. Iwasang makipag-away online. Huwag masyadong magpaapekto sa negativity. Sa balitang kumakalat tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, Kim Pao, mas malinaw kung titingnan natin yung aktual na nangyari, hindi lang yung ingay ng bashers. Ayon sa ulat, nabash sila pero nasupalpal din agad dahil yung serye nilang The Alibi ay nagkaroon ng record-breaking pilot episode. Umabot sa mahigit 347,000 concurrent viewers, mas mataas pa sa ibang naunang shows. Malakas din ang ads at engagement, ibig sabihin may solid audience support. Anong masasabi ko dito? Simple lang. 1. Hindi tugma ang bash sa reality. Kung mahina talaga ang Kim Pao, hindi sila makakakuha ng ganyang kalaking viewers. Ibig sabihin, may market at may nanonood talaga. 2. Normal lang ang basher sa love teams. Sa showbiz, lalo na sa Pilipinas, laging may fan wars, comparison sa ibang love teams, mga ayaw sa pairing. Hindi ito bagong issue, parte na siya ng industriya. 3. Mas malakas pa rin ang resulta kaysa ingay. Sa totoo lang, sa ganitong sitwasyon, numbers don't lie. Mas mahalaga ang ratings, views at suporta kaysa sa comments ng bashers. Yung balitang binubuwag sila o sinisira ng bashers, overblown lang yan. Sa actual na nangyayari, successful pa nga sila ngayon. Kung fan ka, mas okay tingnan ito bilang mas maingay ang bashers pero mas marami pa rin ang sumusuporta. Sa totoo lang, ang balitang bubuwagin sila ng mga bashers ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano nagiging sobrang overblown ang mga opinyon sa social media. Sa ganitong industriya, lalo na sa showbiz ng Pilipinas, normal lang na may haters o bashers sa kahit anong love team o celebrity pairing. Ang tanong lang, sino ba ang totoong nagdedesisyon sa relasyon o karir ng mga artista? Ang mga bashers o ang mismong artista at ang market nila? Sagot, siyempre, ang mga artista at ang market nila. Kung titingnan ng facts, kamakailan, nagkaroon ng record-breaking pilot episode ang kanilang bagong serye. Mahigit sa 347,000 ang concurrent viewers na mas mataas pa sa ibang show sa parehong time slot. Ibig sabihin nito, may malaking audience support pa rin sa kanila. Di ba't mas mahalaga yun kaysa sa ingay ng ilang bashers? Ang numerong ito ang tunay na boses ng publiko, hindi lang mga opinyon sa comment sections. Bukod pa rito, dapat rin nating maunawaan na ang bashers ay kadalasang nagre-react sa personal bias o sa fan wars. Sa dami ng love team sa showbiz, natural lang na may magpapabor sa isang pair at may hindi. Pero ang resulta ng kanilang trabaho, gaya ng ratings at engagement, ay hindi matitinag ng negative comments. Sa madaling salita,
ang reality ay mas malakas kaysa sa ingay ng bashers. Para sa mga fans, ang pinakamainam na gawin ay mag-focus sa positibo, suportahan ng projects nila, iwasan ng online toxicity, at pahalagahan ng achievements ng mga artista sa halip na maapektuhan ng mga bash. Ganitong mindset ay hindi lang nagpapalakas sa kanila, kundi nagbibigay rin ng healthy perspective sa showbiz at social media culture. Sa kabuuan, ang balitang gusto silang buwagin ng bashers ay mas lumalaki sa drama kaysa sa realidad. Ang totoong pangyayari ay nagpapatunay na malakas at aktibo ang support nila mula sa publiko at walang bashers ang makakabuwag sa kanilang professional achievements basta may solid fanbase. Kung i-explore pa natin ang balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, Kim Pao, may ilang karagdagang punto na pwede nating idagdag para mas malinaw yung picture. 1. Ang konteksto ng love team. Kim Pao ay isa sa pinakamasikat na love team sa Philippine showbiz. Ang tagumpay ng kanilang pilot episode ay hindi lamang dahil sa curiosity, kundi dahil sa long-time fanbase at loyal followers. Ibig sabihin, kahit may bashers, may mas malaking grupo ng fans na aktibong sumusubaybay at sumusuporta sa kanilang projects. 2. Social media dynamics. Bashers ay mas vocal kaysa supporters. Karaniwan, mas madaling makita ang negativity online, kaya nagmumukhang mas marami ang bashers kaysa sa totoong proporsyon ng audience nila. Engagement equals visibility. Kahit negative, nakakatulong sa visibility ng show at sa hype ng love team. Paradoxically, ang bashers minsan nakakatulong sa promo. 3. Career resilience. Ang tagumpay ng pilot episode ay isang indikasyon na resilient ang career nila. Hindi madaling maapektuhan ng bashers ang projects nila basta may quality content at loyal audience. Kim at Paulo ay parehong kilala sa professionalism at talent, kaya nagawa nilang panatilihin ang interest ng viewers kahit may controversies. 4. Cultural aspect. Sa Philippine showbiz, ang fan culture ay sobrang intense. Minsan ang bashers ay parte ng fan wars, hindi personal sa aktwal na karakter o talento ng artista. Ang media at social networks nagpapalakas ng mga ganitong balita, kaya mahalaga sa fans na i-distinguish reality from drama. Ang balitang gusto silang buwagin ng bashers ay mas lumalaki sa drama kaysa sa realidad. Ang totoong pangyayari ay nagpapatunay na malakas at aktibo ang support nila mula sa publiko at walang bashers ang makakabuwag sa kanilang professional achievements basta may solid fanbase. Star, Before the Alibi. Project announcement and fan buzz. Bago pa man lumabas ang kanilang serye, maraming fans ang excited at supportive sa tandem nila, lalo na dahil pareho silang kilala at may matatag ng roles na malaki ang fanbase. Early promotions and fan interactions. May mga interview at promo materials kung saan nagpapakita sila ng mature at friendly chemistry na appreciated ng fans online. TV, Release of the Alibi. Streaming premiere, Prime Video, naging available ang The Alibi sa Amazon Prime Video noong November 7, 2025 at nagkaroon ng extended teleserye version sa Pilipinas simula March 16, 2026. Pilot episode success. Ang pilot ng teleserye, free TV version, ay tumaas ng 347,515 concurrent viewers online. Mas mataas pa sa ibang show previously na nag-serve as strong comeback at proof of support, galab sa mga negativities online. Reactions from fans. Positive public reception. Maraming nag-share ng good reviews tungkol sa The Alibi at sa acting ng Kim Pao, lalo na sa pag-unti-unting pacing nila at chemistry nila sa show. Fan loyalty amid bashers. May mga fan posts na nagpapakita na kahit may negativity, marami ding loyal followers ang nagbibigay positibong feedback sa pairing at sa kanilang performance. Bashers versus supporters online. Sa social media, parang typical fan wars ang nangyari.
Yung ibang commenters ay medyo harsh o sarcastic, samantalang iba naman ay nagtatanggol sa kanila ng malakas. Mas malalim na context. Pinpoint, bashers ay parte ng social media culture. Sa social platforms, minsan mas vocal ang negativity kaysa positive comments, kaya nagmumukhang mas malaki ang kritisismo kaysa sa aktual na dami ng supporters nila. Pero hindi ito base sa pinaka-latest na data, kundi sa mga nakitang reactions online. Pinpoint, viewer support versus bashers. Sa real numbers ng viewers at ads sa The Alibi pilot, makikita ng malaki pa rin ang interest ng audience kahit may bashers. Ito ang mas solid na metric kaysa sa ingay ng ilang comments. Pinpoint, career momentum. Ang serye mismo ay may malaking production backing at may worldwide streaming version, kaya hindi ito simpleng teleserye. Malaki ang exposure nila both locally at internationally. Pinpoint, ang balitang gusto silang buwagin ng bashers ay mas lumalaki sa comments at online noise kaysa sa actual na impact nila bilang artista. Pinpoint, ang The Alibi ay may strong audience engagement at nag-generate ng mataas na views sa pilot episode. Maraming mang bashers sa social media, mas malakas pa rin ang suporta ng fans at audience base sa figures at online reactions.